Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church! Isang pinagpalang araw na naman po ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Maaari po bang palakpakan muna natin po ang ating Panginoon, papurihan siya sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At panibagong umaga, panibagong pagpapala, panibagong grasya po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Panibagong pagkakataon upang sumamba, magpuri at umawit sa Kanya. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. And let me share with you Jeremiah 29 verse 13, and it says, "If you will seek me with all of your heart, you will find me." And church, dalangin ko lamang po na magkaroon po tayo ng puso na tunay na naghahanap sa ating Panginoon. A heart that truly surrenders to our Lord Jesus Christ. A heart that longs for Him and thirsts for Him alone. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Amang Banal, aming dakilang Diyos na tagapaglikha, aming Ama'y tinataas naming Panginoon ng pangalan mo, aming Diyos, sa aming buhay, aming Ama at sa aming kalagitnaan. Father God, salamat Panginoon dahil patuloy kang tapat, Lord God, sa aming mga buhay, aming Ama. Patuloy kang nangungusap, Lord God, patuloy kang kumikilos, aming Ama, sa aming mga buhay, aming Ama. Salamat po, Father God, na sa bawat pagising namin, Father God, daan mo, Panginoon, ng panibagong biyaya at habag, Father God. Aming Ama, salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nangunguna, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Father God, dalangin lamang po namin, Panginoon, nabigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong dalisay, o aming Ama. Puso, Panginoon, at tunay, Lord God, na naghahanap sa inyo, aming Diyos. Puso, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo, Father God. Aming Ama, salamat po, Panginoon, sa bawat pagsubok, Father God, na naglalapit sa amin sa inyo, Father God. Sa pagsubok, Panginoon, na nakikita namin, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, Father God, at ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Father God, sa umaga pong ito, aming Diyos, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto ngayon, Father God. Nilanais po namin, Father God, na marinig ang tinig mo, Lord God, na makita ka, o aming Panginoong Jesus. Patuloy kang mangusap, aming Ama, sa aming mga puso, Lord God. Inaasahan po namin ang inyong pagkilos, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa iyo na po namin ibinabalik, Lord God, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Awitin po natin ang awit na ito bilang isang panalangin. Maging totoo ito sa ating mga puso. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit
Salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus
po, aming Ama. Salamat po, aming Panginoon, sa tunay na kagalakan, Lord God, na sa inyo lamang po namin natatagpuan, aming Diyos. Aming Ama, salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nag-aayos ng aming takot at pangamba, aming Ama. Diyos, kami naririto, sumasamba sa'yo, tanggapin ang buhay na alay sa'yo. Sa tuwing kami ay luluhod, puso ay hinuhubog na manatiling nakatayo sa gitna ng pagsubok, hanggang sa ikaw ay magbalik at masilayan ang iyong wangis. Jesus, ikaw ang tinapay ng buhay, ikaw lamang aming kalakasan. Sa'yo
Salamat po, aming Ama. Sa iyo lamang po kami umaasa, aming Panginoong Yesus. Sa kalakasan, Lord God, at sa grasya na nagmumula sa inyo, aming Panginoon. Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Diyos, sa pananalangin
Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Ika'y dakila sa lahat, Ikaw ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay, dahil sa sala ko, pasasalamat ko'y pag-ibig niyo ng pagsamba. Sa'yo, Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Ika'y dakila sa lahat, Ikaw ay Diyos. Pasasalamat ko'y pag-ibig niyo ng pagsamba. Sa'yo, Panginoong Jesus, tuhod ko ay luluhod. Ika'y dakila sa lahat, Ikaw ay Diyos. Ika'y dakila sa lahat, Ikaw ay Diyos. Ika'y dakila sa lahat, Ikaw ay Diyos. Karapat-dapat ka, Lord, sa aming mga papuri at pagsamba, aming Diyos. Ang pangalan mo lamang po, Panginoon, ang aming tinataas, Lord, at sa aming kalagitnaan, aming Ama, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, aming Ama, na kahit kailan hindi nagbabago at kahit kailan hindi nagkukulang, aming Ama. Salamat, aming Diyos, dahil patuloy kang tapat, Lord God, sa kabila ng aming pagkukulang, aming Ama. Patuloy mo kaming iniibig, o aming Diyos. Father God, salamat po, Panginoon, sa presensya mo, aming Ama, na siyang sumasama sa amin, Lord. Father, salamat dahil patuloy mong inihahayag, Lord God, kung sino ka, Lord. At patuloy kaming namamangha, aming Diyos, sa inyong kabutihan, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nag-aalis ng takot. Ikaw ang Diyos na nag-aalis ng anumang pangamba, aming Ama. Father God, dalangin lamang po namin, Panginoon. Natanggalin mo na, Father God, ang lahat, Panginoon, sa puso namin na hindi kaaya-aya sa inyo, aming Ama. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maghari, Lord, sa aming puso, Lord, sa aming isipan, sa aming buhay, aming Ama. Tulungan niyo po kami, aming Diyos. Help us, Lord Jesus, to trust in you, Lord. Sa gitna naman po ng pagsubok, aming Ama, tulungan mo po kami na ikaw ang aming makita, aming Ama. Higit sa aming mga problema, aming Diyos. Ang kabutihan mo, Panginoon, ang aming makita. At aming Ama, patuloy po namin idinudulog sa inyo, Lord, ang aming mga puso, aming Ama. Linisin mo po kami, Lord God, upang magamit mo, Lord, para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan, aming Ama. And Father, sa umaga pong ito, aming Diyos, patuloy kang mangusap, Lord God, sa pamamagitan ng inyong banal na salita, aming Ama. Sa inyo na po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba at pasasalamat. Ang karangalan, Panginoon, itangis sa iyo lamang. Ito po ang amot sa amin, aming samot panalangin sa matamis na pangalan, Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Maaari na po tayong maupo at makinig ng kanyang salita.
Gandang umaga po sa inyo. Ang ginagawa po natin dito kasi ay yung kapatirang sakripisyo po kada once a month para po lamang tayo ay mairaos ang palatuntunan ng Panginoon sa ating pong lugar. Once a month lang po yun. Tapos sa regular po Sunday ay meron din tayong tithes and offering para po uli sa Panginoon. Today, we're going to see the assessment of our life. Ang pagsisiyasat po, kasi lahat naman tayo ay sisiyasatin ng Panginoon. Tawag po sa English ay assessment ng ating buhay. Sapagkat ang tunay na sukatan ng tao ay wala po ito sa pera, wala po ito sa kayamanan, kapangyarihan o sa katawan, kundi ang tunay na katayuan o kalagayan o sukatan ng tao ay naaayon sa mata ng Diyos, hindi po sa tao. Kaya dito po sa biblical principles of accountability, lahat naman pinreach po sa inyo ni Gob last Sunday, ang accountability, ang pananagutan ng mga magulang sa mga anak, meron po talaga tayong pananagutan. The accountability to God is inescapable and inevitable. May mga, sa Biblia lang po, sa Genesis chapter 1, ay pinagkatiwala ng Panginoon kay Eva at kay Adan ang pangangasiwa sa hardin ng Eden. Parang sila po ang mga siwa, accountability po yun. At sa Matthew chapter 12, sinabi rin po ng Panginoong Hesus, the good man brings out of his good treasure what is good, and the evil man brings out of his evil treasure what is evil. Kung ano naman ang puso ng tao, yun ang lumalabas sa kanyang pinangangasiwaan. Sabi ng Panginoon sa verse 36, but I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating sinasabi sa ating bibig, ang sabi ng Biblia ay meron po tayong pananagutan sa harap ng Diyos. At yung po ay susukatin o ipapakita ng Panginoon pagdating po natin sa langit. Kasi after the rapture of the church, hindi ho muna magkakaroon ng kasalan. After the rapture of the church, ayon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and following, magkakaroon po ng tinatawag na Bema Judgment. So, wala munang kasalan, ang mangyayari po ay bigayan po ng gantimpala. Subalit, bago ka makatanggap ng gantimpala, lahat ng ginawa natin sa lupa, lahat ng sinabi natin sa daigdig, ay padadaanin sa apoy. At ang apoy ang magsusuri kung anong uri ng ginawa o sinabi natin. At ang apoy na tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesus. Sabi po ng Hebrews chapter 12, for our God is a consuming fire. Susuriin niya po. Kasi tayo, pag ang tao gumawa ng tama, okay na ho sa atin, ang bait-bait mo nito, binigyan ako ng pagkain, tinulungan ako. Sa Panginoon ho, hindi ganon. Sa Panginoon, susuriin bakit ka tumulong. Yan. Bakit ka mabait sa Kanya? Susuriin po yun, mamaya makikita ho natin. Kaya even in the book of Romans chapter 14, sabi ho ron, verse 10, but you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of Christ. Pag sinabi pong judgment seat, ito po yung Bema Judgment. Yung Bema Judgment, hindi po ito yung hahatulang ka para pumunta sa impyerno. Yung po yung Great White Throne Judgment sa Revelation chapter 19. Yung tinutukoy naman dito na sinasabi po rito, the judgment seat of Christ, ito po yung bigayan ng gantimpala. Meron pong reward. Pagkatapos ng bigahin ng reward, then yung church ay ikakasal na po sa Panginoon after the rapture. Kaya dito, kinakailangan sabihin ko sa inyo, kasi pagkatapos ng rapture, wala na ho tayong panahon para ayusin yung ating buhay. Kaya dito pa lang, aayusin na ng Panginoon yung motibo natin sa ating paggawa ng mabuti. Bakit ba ang Christian na mabait? Yan. Bakit ang Christian mapagpasensya? Bakit ang Christian matiisin? Yan. Yung dadaan doon, ang tanong, dadaan po ito sa apoy. Tatanungin, bakit kaya? Yun dahilan po rito. Kaya sabi rin ng Panginoon, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me,
and every tongue shall give praise to God. So then, each one of us will give an account of himself to God. Lahat tayo, magbibigay po ng pagsusulit sa Panginoon. Accountability po ang tawag doon. Even in the family, mga magulang, mga guro, sa gobyerno, maging sa church. Sa Hebrews chapter 13, sabi po rito, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul as those who will give an account. Lahat ng leader ay mananagot sa Panginoon. Maging sa pamahalaan, yung pamahalaan po natin, gawin na nila lahat ng gagawin nila, pero haharap sila sa Diyos at mananagot sila sa kanilang katiwala. Ako yun lang po yung pinaka-comfort ko. Hindi naman tayo magpaparusa sa mga katiwalian ng gobyerno. Ipapaubayan natin sila sa Diyos dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So dito po, for they keep watch over, there is always leader at home. Siyempre, may leader po sa tahanan, may leader po sa bansa, sa pamunuan, may leader sa church, may leader po tayo sa mga ating opisina, sa ating mga negosyo, sa lahat ng bansa. Ito lang po. Nabibigo po tayo dahil ang ating pinuno ay nagkamali. Totoo yun. Kaya sira ang ating bansa dahil nagkamali ang mga namumuno. Doon po sa mga namumuno. Kung ano man yun. Kaya sira ang ating pamilya dahil nagkamali ang mga magulang. Naranasan ko yan. Bakit yun? Kasi magulang ko pinabayaan kami. Nagkamali ko sila. Nalugi ang ating kumpanya, ang ating negosyo, kasi nagkamali ang mga nangangasiwa. Pati mo niya, may kabiguan po eh. Kaya nasira ang church kasi nagkamali ang mga leader at ang pastor. May nagkakamali. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat na nagkakamali rito, kung totoo mang itong Kristiyano o hindi, mananagot sa Panginoon. Pag unbeliever, kasama po yun sa Great White Throne Judgment. Pag believer ka, kasama po yun sa Bema Judgment. That's why accountability to one another is helpful and healthy. Yung po nakalagay po sa Biblia rito, we are accountable to God for everything. Lahat ng meron tayo according to the book of James ay galing sa Diyos. Maging ang ating pera, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating tahanan, ang ating negosyo, galing lahat sa Diyos yan. Ibinigay ng Panginoon. But the Bible says, we will give an account. Mananagot tayo sa Panginoon pag meron tayong ginawang mali. No, even our money, binibigyan tayo ng Panginoon ng pera. Hindi porke binigyan tayo ni Lord ng pera, magagawa na natin ang lahat ng ating gusto. Tandaan nyo, maging sa paggasta ng pera, mananagot pa rin tayo dahil ang ating pera ay hindi atin. Ang perang yan ay sa Panginoon. Ang tawag ng Bible doon, we are just an steward. Pinangasiwaan lang po natin, pinangasiwaan lang po natin ito galing sa Diyos. Naalala nyo sa the parable of the talent? Bibinigyan ng Panginoon ng pera, 10, 5, 2, 1. Aalis muna siya. Pagbalik niya, anong ginawa mo sa perang binigay ko sa iyo? Ay, Panginoon, binigay mo sa akin ito, napalago ko. Nagtayo ko ng negosyo, ginamit ko sa tama. Ay, mabuti naman. Ikaw, yung bandang huli. Panginoon, yung binigay mo sa akin, hindi ko ginamit. Binaong ko lang sa Nagalit po ang Panginoon. Alam mo pala na hindi sa iyo yan eh. Sana nilagay mo na lang sa bangko para pagbalik ko, may tubo pa. Kaya lang binauno niya, nagalit po ang Panginoon. Even our money, we are just an steward. Kahit ako, lahat tayo binibigyan ni Lord ng pera. Malaki, maliit, ano man po yan. Pero ang question mark, paano mo ginugugol ang iyong salapi na ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya mga Kristiyano ang pera, hindi po nila parang tinatapon, ginugugol sa mga bisyo. Hindi po nila ito pinangsusugal. Hindi po nila ito binibili ng mga bagay na walang katuturan. Ginagawa nila ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, para pagdating ng Panginoon, Panginoon, yung perang ibinigay mo sa akin ay naagamit ko sa tamang kaparaanan. Matutuwa ang, yun ang natawag na pagsusulit. Kasi yung mga hindi Christian, pag binigyan sila ni Lord ng pera, kasi si Lord din nagbibigay nun eh. Iba sinusugal lang, tinatapon sa mga bisyo.
alak, babae, sugal. Kaya lang, syempre, mga unbeliever din. Pero sa believer, wala namang gumagawa ng ganon. Pero kahit believer tayo, ang perang ibinigay sa atin ng Panginoon ay ipagbibigay sulit din natin sa Panginoon sa Bema Judgment. Tandaan natin ito. Hindi porke binigyan tayo ni Lord ng pera ay mabibili mo ang gusto mo. Yun ang ambisyon ng mga tao. Gusto ko may pera ako para lahat ng gusto ko mabibili ko. Oops, ingat ka dyan. Yung pera mo hindi sa iyo yan, sa Diyos yan. Pinagkatiwala lang sa iyo. Gamitin mo yan sa tama. Dahil pag hindi mo ginamit sa tama yan, pagkatapos ng rapture, Christian ka kasi, susilitin yan, titimbangin niya ng Panginoon, padadaanin niya ng Panginoon sa apoy. Anong ginawa mo sa perang ibinigay ko sa iyo? Lord, binuong ko sa lupa. Lord, binili ko yung mga gusto ko. Yung gusto ko hindi yung gusto ng Diyos. Kung ano-anong ginagawa. Pampaganda, pampapogi, wala na. We are accountable to God in our marriage life, how we build our relationship between husband and wife. May mananagot po. We are accountable to God in our family, children, and parents. Karamihan sa magulang, hindi pinangangasiwahan ng tama ang kanilang mga anak. Pero ang unang-unang mananagot kaya nasira ang pamilya ay ang magulang. Bakit hindi ka nakapag-aral? Hindi po ako pinag-aral ng aking mga magulang. Yan. Mananagot po ang magulang. Kaya tayo sa church, kailangan natin ang isa't isa. We are accountable to God. Kahit sino man po tayo. Magulang ka man, tatay, nanay, manager, pastor, guro, doktor, engineer, etc., etc. Kasi ganun po ang Diyos. Naalala niyo sa Genesis chapter 4, nung pinatay po ni Cain si Abel, tinanong ng Panginoon si Abel, Abel, nasaan na? Ay, Cain, nasaan na ang kapatid mong si Abel? Pinatay. Alam na ni Lord pinatay, pero tinatanong pa rin niya because Cain was responsible for his brother. Nasaan na ang kapatid mo? Sagot ni Cain, hindi ako tanungan na nawawalang kalabaw. Hindi nakalagay. Sabi niya, hindi ko alam. Pero alam ni Lord, pinatay niya ang kanyang kapatid. Accountable po yung si Cain. Kaya ang buhay ni Cain ay hindi ho siya agad pinatay ni Lord. Hinayaan pa siya ni Lord ng mabuhay, pero nabubuhay si Cain sa kahirapan ng buhay. Hirap na hirap siya. Dahil binigyan siya ni Lord ng pananagutan. At doon nangyari ho yun. Lahat po tayo. Sa mga tao, lalo na sa ating bayan, accountable po tayo. Sabi nga ho sa Ezekiel chapter 33, verse 7 to 11, pag sinabihan mo yung kapwa patungkol sa mga tamang bagay, at siya'y hindi sumunod, mananagot siya sa Diyos, pero ikaw hindi. Pero pag hindi mo siya sinabihan, mananagot siya sa Diyos, subalit ikaw man ay may pananagutan sa taong yun. Nakikita mo ng mali ang buhay ng kapatid mo, hindi mo pa siya pinapaalalahanan, mananagot ka sa Diyos. Accountability, friends. Kaya dito makikita natin, even I myself, I am accountable to all of you. May pananagutan ako sa Diyos sa lahat ng tinuturo ko sa inyo every Sunday and every Thursday. Kaya takot ako magturo ng mali. Dahil alam ko, pagharap ko sa Diyos, mananagot ako. Pag hindi tama ang tinuro ko sa inyo, ako ang mananagot sa Panginoon. Kaya ang prayer ko, Lord, nawa ang lahat ng ituturo ko sa inyong mga anak ay tama at galing sa inyong puso. Kaya may takot po ako sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng gusto kong sabihin ay pwede kong sabihin sa inyo. Ang sasabihin ko lang ay yung pinasasabi ng Panginoon dahil may pananagutan ako sa inyo. Pag may napahamak sa inyo, ako ang mananagot. Kaya ang prayer ko lagi, sana lahat tayo ligtas. Kaya ang preaching ko the other Sunday, ang kahulugan ng born again, pinaliwanag ko sa inyo. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, kinakailangan maipanganak ka ng maguli. Bibigyan kita ng bagong puso at bagong espiritu. Yan. Ezekiel chapter 36, verse 26. A new heart and a new spirit.
Kaya yung prayer ko, Lord, sana pag nag-rapture, lagi ko binabagay. Kaya ako po binabagay sa inyo rapture, you know why? Nadadama ko po, malapit na tayong dagitin ng Panginoon. Bakit? Kasi andyan, lahat po ng programa ng Antikristo nakalatag na. Papasok na lang siya. Sabi ng Biblia, bago sumulpot ng Antikristo, kukunin muna ang church. Yun ang rapture. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and following. Kaya alam ko, malapit na malapit. Kaya ito binigay ng Panginoon. Anak, sabihin mo sa kanila, hindi lamang sila maging excited sa rapture. Maging excited sila dahil meron tayong Bema Judgment. Bibigyan ko kayo ng gantimpala. Pero anak, lahat ng ginagawa ninyo ay aking susuriin sa pamamagitan ng aking apoy. Kung ang inyong ginawa ay maganda, tatanggap kayo ng gantimpala. Pero ang ginawa niyong kabutihan, kung iba ang inyong motibo, hindi kayo tatanggap ng gantimpala. Ay, gusto ko, Lord, lahat sana tayo tumanggap ng reward. Why? Kasi sa second coming of Christ, isasama ulit tayo ng Panginoon sa mundo. Tayo ang pangangasiwaan niya sa millennium. 1,000 years na pamumuno ni Lord Jesus na ang tawag sa kanya ay King of Kings and Lord of Lords sa Jerusalem. Pangangasiwaan tayo. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yun. That's why I am accountable to each one of you. Kaya minsan matapang po ako magsalita. Kasi may pananagutan ako sa inyo. Nakataya rin ang buhay ko. Kaya ang totoong pastor ay hindi basta-basta nagpapahayag ng salita sa ganang kanyang kagustuhan. Nagsasalita siya sa ganang katotohanan ng Panginoong Hesus kung ano ang pinasasabi ng Diyos sa kanyang bayan. That is the work also of the prophet in the Old Testament. Ang propeta, sasabihin niya lang kung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya tawag sa kanila, thus saith the Lord. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Tapos na sa tao na yun kung papakinggan nila o hindi. That's why our motive is what will be assessed at this eternal moment. Assessment po ito. Minsan nakakalimutan natin. Kala natin gumawa ka ng tama, okay na. No. Kahit gumawa ka ng tama, sisiyasatin pa rin yan ng Panginoon kung ang dahilan ng paggawa mo ng tama ay nakatayo sa pundasyon ng ating Panginoong Hesus. Once the rapture calls us to be with the Lord or death, o kaya mamatay man tayo bago mag-rapture, so our time to earn heavenly rewards will be a closed matter. Friends, this is now the time for our assessment. Ibig sabihin, ito na ho ang panahon ng ating evaluation or estimate the quality. Evaluation, yung susuriin kung anong uri ng kabutihan ang iyong ginawa. Kasi hindi lahat ng taong gumagawa ng tama ang motibo. Parang politika, kunwari ang bait, kaya pala ang bait para iboto mo siya. Pero pag binoto mo na siya, salbahin na siya. See, wrong motive. Pamimigay ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga bigas, bibigyan ko kayo ng mga t-shirt, libre lahat yan. Pag binoto mo naman yan, humanda ka. Babawian ka niyan. That is the motive. So, it is our evaluation. Sisiyasatin ang uri ng ating mabubuting gawa. I'm not talking about masamang gawa. Kasi lahat ng Kristiyano gumagawa ng mabuti. Yung totoong Christian. Pero kahit gumawa tayo ng mabuti, friends, susurihin pa rin. Our works will be revealed by fire. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse 9 to 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 9. So, whether we are at home or away, buhay man tayo o patay, we make it our aim to please God. For we must all, lahat na tayo, Kristiyan, we must all appear before the judgment seat of Christ. That is the Bema judgment. So that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Sisiyasatin ng Panginoon yun. Kaya ito po yung evaluation. Ibig sabihin, evaluation, anong quality po? Sa Christianity po, even in the church, ang Diyos ay hindi tumitingin sa church na malaki. Yung maraming tao, lalaki ng building. Hindi yun.
Ang tinitingnan ni Lord, anong uri ng buhay meron ang mga Kristiyanong ito. Kasi sa Amerika, dami mega church, dami ho nila, libo-libo sila. Pero mga salbahe ang karamihan. So hindi ho yun ang batayan. Ang batayan ng church ay quality. Mababait ba sila? Maka-Diyos ba sila? Mahal ba nila ang Panginoon? Mahal ba nila ang kanilang kapwa? Mahal ba nila ang kanilang asawa, ang kanilang pamilya, etc. Friends, it is how we treat other believer according to Hebrews chapter 6 verse 10. Paano natin tinatrato ang ating kapwa, lalo na ang Christian? How do we treat our brothers and sisters? How we exercise our authority over others, Hebrews chapter 13. Tandaan nyo na lang po yun. How we employ our God-given abilities. Ginamit ba natin ang mga talento at gifts kaloob ng Holy Spirit sa atin? Sa Bible po, maraming binigay ang Panginoon sa atin. Di ba? Gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12, Ephesians chapter 4. Ay, ang dami ho. Ginagamit ba natin ang kaloob ng Espiritu Santo? Therefore, the purpose of this particular judgment is not penal or retributive or penalty, but is designed to assess the works of Christians. Ina-assess. Sinusuri ng Panginoon kung anong uri ng tao tayo. Kaya hindi mo pwede sabihin, Lord, ang bait-bait ko noon, ako'y nabubuhay pa, tinutulong ko, mahihirap, lahat yun. Pero ang tanong ng Panginoon, bakit mo ginagawa yun? Para iboto nila ako. So, wrong motive. Kaya dito ho, this judgment is an evaluation of faithfulness and service within the family of God. Our text, 1 Corinthians chapter 3, starting verse 10. Babasahin ko po sa Tagalog para mas maintindihan niyo. Kasi ito po ang main message ni Lord sa atin sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 3, starting verse 10 to 14. Kahit to English o Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. So si Pablo, taga-pundasyon lang mo siya. Tapos sa pundasyon niya, may magtatayo naman ng gusali. Ngunit, dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Tayo na ho yun. Kasi ang pundasyon po natin, yung Bible. Yung katuruan ng Panginoong Hesus. Lahat ng gagawin natin ay nakabase sa Biblia. Magtatayo ka ng pamilya, base sa Biblia. Tatayo ka ng negosyo, base sa Biblia. Yun ang foundation ng Christianity. Kaya pag nag-house blessing ako, ang foundation ng tahanan ito ay nakabase sa Biblia. Seek ye first the kingdom of God. Hahanapin yung palatuntunan ng Diyos. Mag-asawa, magiging tapat kayo sa isa't isa. Mamahalin nyo ang inyong mga anak. Bibigyan nyo ang kanilang mga pangangailangan. Yan po ang foundation ng church. Galing ano? Grabe. May pundasyon na eh. Hindi na tayo mag-iimbento. Paano ko patatayo yung pamilya ko? Anong patakaran ang gagawin ko? Di ba? Yan. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Tayo ho ang binibigyan ng warning dito. Verse 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Jesus Christ, friends, is our foundation in life. Kaya pag mag-aasawa ka, isama mo ang Diyos. Magtatayo ka ng negosyo, isama mo ang Diyos. Magkakaanak kayo, isama mo ang Diyos. Lahat ng because Jesus Christ is our foundation. Verse 12. Bago ko sabihin yung verse 12, ito muna. Naalala niyo sa chapter 7 ng Matthew? Sabi ng Panginoon, ito. Matthew chapter 7. Ang sinumang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yung batong yun si Kristo yun. Dadaan ang bagyo, dadaan ang baha, ang malakas na hangin, ang tahanang yun ay mananatiling nakatayo. Sapagkat tinayo niya ang kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Yung bato, yun po yung foundation.
Ang mga taong ito na nagtayo sa ibabaw ng bato, sila'y nakinig ng aking salita at ipinamuhay. Pero meron din mga tao na nakinig ng aking salita, pero hindi pinamuhay. Katulad sila ng taong nagtatayo ng tahanan sa ibabaw ng buhangin. But, dadaanan din sila ng bagyo. Dadaanan din sila ng malakas na hangin at baha. At ang pagwasak nila ay matindi. So, ang batayan lang dito, lahat naman nakakarinig ng Word of God, pinamumuhay mo ba ang salita ng Diyos o hindi? Pag hindi mo pinamuhay ang salita ng Panginoon, para kang nagtayo sa ibabaw ng buhangin ng inyong bahay. Babagyuhin ka rin. Yung bagyo, simbolo po yun ng problema. Mamumroblema ka rin. At pagka nagka-problema ka, bagsak ang iyong buhay. Pero yung mga nakinig sa Panginoon, sa kanyang salita at pinamuhay, dadaan din sa bagyo. Hindi sinasabi ng Biblia na kapag Christian ka, wala ka ng... Hindi, lahat tayo may bagyo sa buhay. Ang pagkakaiba lang natin sa hindi mananampalataya, tayo nakatayo sa ibabaw ng pundasyon ng ating Panginoong Hesus. Dadaan ng bagyo ang baha at malakas sa hangin, pero nakatayo pa rin tayo. Bakit? Dahil matibay ang ating pundasyon. Ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Hesus. Pero pag hindi si Jesus ang ating pundasyon, kakaawa ang tao, magbabagsakan, mawawalan ng pag-asa. Verse 12, tuloy natin. Hihinga lang po ako ng malalim. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, dahon o dayami. Verse 13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Yun yung Bema Judgment. Sapagkat maihahayag sa pamamagitan ng apoy. Yung apoy po, tandaan nyo, si Lord Jesus, Hebrews 13, for our God is a consuming fire. Sisiya sa atin niya. Kung makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng Bema Judgment o araw ng paghukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. That is the quality. Anong uri ang iyong kabaitan? I thank you. Nakita ko niya, bumubula na bibig ko, kaya bigyan akong tubig. Thank you, Lord. Yan. Kung, verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon, sa ibabaw ng bato, ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. No? Ay, salamat, may reward. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, ay sayang. Gayunpaman, maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdaan sa apoy, para lang siyang nasunugan. Kasi mga nasusunugan, wala silang ari-arian, pero buhay sila. Nasa langit ka naman. Eh lang wala kang reward. Kasi sinuri ng Panginoon mabait. Pero Panginoon, ang bait-bait ko naman sa lupa. Oo nga, pero yung kabaitan mo may masamang motibo. Kaya ka lang mabait sa kanya kasi uutangan mo siya. O kaya maging sikat ka. Motibo ho yun. That's why, friends, kung may gantimpala tayo, kasi sinuri, maganda. Ito lang ho, tandaan natin bilang Kristiyano, ang lahat ng ating mabubuting gawa ay sanhi ng pag-ibig natin kay Kristo. Bakit ka mabait sa akin? Kasi mahal ko ang Panginoon. Yan lang yan ang ginto. Paminsan-minsan ka lang sumusunod sa Panginoon, yan ang pilak. Ngayon, kung hindi ka sumusunod, ang ginagamit mo yung kaparaanan, yan ang kahoy, nasusunog yan. Bakit ka ba mabait sa kanya? Eh kasi nahihiya ako hindi siya tulungan, di ba sabihin niya, suplada ako, madamot ako. Yan. Wrong motive. Babiit lang pala siya kasi pakitang tao. Yun ang kahoy. Dadaan ka sa pagsusuri. Pag nakita ng Panginoon, mabait ka nga, anak. Kaya lang, kabaitan mo, nakabatay sa tao, kaya ka lang tumutulong, nahihiya ka sa tao. Kahoy ang iyong pundasyon. Nasunog. Walang gantimpala.
Kaya para magkaroon ka ng gantimpala, ang sanhi ng ating mabubuting gawa ay dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang Diyos na nagturo sa ating umibig ng tama at manampalataya sa Kanya. Lahat ng mabubuting gawa ng Christian ay galing po sa Panginoon. Kaya hindi ho tayo gumagawa ng tama dahil gusto lang natin. Gumagawa tayo ng tama dahil ito ang gusto ng Panginoon. Alang-alang kay Kristo. Bakit ka nagsasakripisyo? Alang-alang kay Kristo. Bakit mahal mo ang kaaway mo? Alang-alang kay Kristo. Bakit tinutulungan mo sila? Alang-alang kay Kristo. Yun ang ginto. Bawat motibo, bawat gawain ay isinasaalang-alang ang Panginoong Hesus. Di ba sabi niya? Ang sino man nagtayo ng tahanan sa ibabaw ng bato, na nakinig sa aking salita, at ipinamuhay, ay para siya nagtayo ng tahanan sa ibabaw ng bato. Bagyuhin man siya, hindi siya maano. That's why we lay this foundation. At pagbigay po ng gantimpala, kasi hindi ma-judgment, pagbibigay po ng reward. Kaya wag ko kayo ang bima judgment hindi nakakatakot. Hindi ho yan katulad sa Revelation chapter 20, yung Great White Throne Judgment. Ang Great White Throne Judgment, lahat ng mga patay at buhay na galing sa impyerno, ilalabas, bibigyan ng katawan na hindi namamatay. Itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit hindi lang itapon ni Lord sa dagat-dagatan? Bakit kinakailangan pa yung Kasi si Lord ay patas. Bubuksan niya ang kanyang aklat. Babasahin ang pangalan ng mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang buhay mo. Marami kang niloko mga salbahe, ang dami mong niloko mga tao, ang dami mong kasalanan. Kaya dapat ka lang itapon sa dagat-dagat ng apoy dahil ikaw ay guilty. Pagkatapos ng pagbasa ni Lord sa Great White Throne Judgment, tatapon ka niya sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Great White Throne Judgment po yun. Bakit tayo hindi? Walang Kristiyano sa Great White Throne Judgment. Ang Kristiyano nasa Bema Judgment, pagbibigay ng... Kasi nasa langit na tayo eh. Tapos na rapture nun eh. Pagbibigay na lang ng gantimpala. Eh bakit tayo hindi hatulan? Kasi ang dapat nakahatulan sa atin, dapat nga sa impyerno rin tayo. Kaya lang nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, inako ng Panginoon yung parusang dapat sa atin. Siya na lang ang namatay. Sa krus ng Kalbaryo, kahit wala siyang kasalanan, inako niya ang kasalanan niyo at kasalanan ko. Kaya siya namatay. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mong sasampalataya sa akin ay hindi na itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ako na lang ang mamamatay. Yun ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16 po yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord. Kung di dahil sa Panginoong Hesus, friends, lahat tayo tatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lahat kasi tayo makasalanan. Pero mabait ang Diyos, mahal pa rin tayo. Nagbigay ang Diyos ng pinakamadaling paraan ng kaligtasan. Sumampalataya ka lang sa akin na yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo. Kaya ako namatay dahil mahal kita. Pag sinabi mo, oh Lord, salamat, tinatanggap ko ang pag-ibig mo, O Diyos. Ligtas ka na. Kasi ang pag-ibig ng Diyos si Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal na mahal ang Diyos ang tao. At yun ay pinatunahin niya nang ibigay niya si Jesus sa atin. Dahil si Kristo Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya lang ang ibang tao hindi ho ito pinaniniwalaan. Ang ibang tao sinasandalan ng religion. Akala nila porque may religion sila ligtas. No. Hindi mo pwedeng sandalan ng religion. Walang taong pwedeng sumandal sa anumang bagay o anumang tao except through our Lord Jesus. Pero pag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap mo, sabi ng Biblia, ikaw ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaya ako naniniwala ako sa rapture, ang kukunin ng Panginoon, yung mga taong sumampalataya sa Kanya ng tapat. Okay? Kaya ito, pagkatapos ng bigahin ng gantimpala, lahat ng gantimpalang ibinigay natanggap natin, iaalay naman natin sa Panginoon. Why? Hindi porke nagkaroon tayo ng reward, atin na ho yun. Tandaan nyo, Revelation chapter 4, verse 9.
to 11. Tuwing umaawit ng papuri sa parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono, yung apat na anghel, na nabubuhay magpakilanman. Verse 10, ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Yung 24 elders, it symbolizes the church. Tayo ho yun. Nagpapatira pa. Pagdating ho natin sa langit, lumuluhod tayo sa Panginoon. Ang 24 na pinuno naman ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakilanman. Inialay nila ang kanilang korona. Yan yung reward. Inialay nila ang kanilang korona. Di ba? Sa harap ng trono at sinabi, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa inyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Bibigyan na kangat tayo ni Lord ng reward sa langit. Pero pag binigyan tayo ng reward, dahil nakagawa tayo ng tama, mabuti, motibo, pagdating po sa trono, huhubarin natin. Panginoon, hindi ako karapat dapat, ikaw ang karapat dapat tumanggap ng papuri at parangal. All glory to God. Kaya dito pa lang sa lupa, pag nakakagawa tayo ng tama at pinuri tayo ng tao, anong sinasagot ng Christian? To God be the glory. Sa Diyos ang kapurihan. Pastor, salamat sa Hindi, sa Diyos ang kapurihan. Brother, salamat sa tulong mo. Sa Diyos ang kapurihan. Hindi natin pwedeng akuin ang papuri ng tao. Hindi tayo dapat purihin. Ang dapat purihin ang Panginoong Hesus. Ito yun. That's why the 24 elders, it symbolizes the church. Nagpatira pa. Lahat ng natanggap nila ng gantimpala, hinubad nila. As inalay sa paanan ng Panginoong Hesus. Kayo lamang, O Diyos, ang karapat dapat papurihan at parangalan sapagkat kayo ang lumikha sa amin. To God be the glory. Para sa Diyos ang kalulatian. Gayunpaman, bibigay sa atin ni Lord yun. Kasi pagkadating ng second coming, lahat ng tumanggap ng gantimpala ay pangangasiwahaan ng buong mundo sa loob ng 1,000 taon, what we call as the millennium. Ang iba sa inyo, gagawin ni Lord Presidente ng Pilipinas. Siyempre, wala nang corruption nun. Ang iba sa inyo, gagawin mayor ng Malolos. By the way, pag inassign ni Lord sa millennium, kasi millennium, 1,000 years yun, si Lord na mamumuno. Alam niyo yung mangyayari, systematic. Ang pinakahihintay na lang natin ngayong rapture, kukunin tayo ng Panginoon Church. Pagkuha ng church, susulpot ang Antichrist. Pahihirapan ng buong mundo sa loob ng 7 years. Pagkatapos ng 7 years, bababa ang Panginoon, kasama tayo. Tayo mga ngasiwa. Pagdating ng millennium, wala ng eleksyon. Wala ng butuhan. Si Lord ang mag-a-assign kung sino ang i-assign niya sa bawat lupa. Kasi sabi ni Lord, dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, gagawin kitang tagapangasiwa ng malaking bagay. That is the reward. Paano kung wala kang reward? Wala kang reward. Wala kang pangangasuhan. Diba? Ako gusto ko, siyempre, gusto natin ginagamit tayo ni Lord eh. Napatunayan kang tapat sa maliit na bagay, bibigyan kita ng katungkulan sa malaking bagay. Kaya si Lord ang mag-a-assign. Kasi pag ang tao na kasi, walang kwento. Tama tayo sa Pilipinas, puro tayo eleksyon, lahat binoboto natin, pansin nyo, puro palpak. Kasi hindi tayo marunong pumili. Pero isa lang bagay sa akin, Daniel chapter 2. Ang Diyos ang naglalagay ng Pangulo, ang Diyos ang nag-aalis ng Pangulo. Pag mababait ang tao, bibigyan tayo ni Lord ng mabait na Pangulo. Pag salbahing Pilipino, bibigyan tayo ng salbahing Pangulo. O, sino ang sinisis natin? Tayo rin ang may kasalanan. Kaya ako pinagkakatiwala ko, Lord, kayo nang bahala sa amin. Dahil nagtitiwala kami, kayo ang may control ng buong mundo. The sovereignty of God. Kaya huwag natin po problemahan ng mga namumuno sa atin. Ipanalangin lang natin sila sa Diyos. Naway magising. Naway maging Christian. Si Lord na nakakaalam.
At huwag tayo magre-rebelde sa pamunuan. Hindi kalooban ni Lord ang rebelde. Diba? Romans chapter 13, magpasakop tayo sa ating pamunuan sapagkat Diyos ang naglalagay ng pamunuan. Even our president, si Lord naglagay niya sa atin. Why? Ewan ko, siya nilagay ni Lord, ano magagawa natin? Baka may nangunguusap ang Panginoon sa Pilipinas, sa mga Pilipino. That's why He only is worthy to receive honor, glory, wealth, and praise, sabi ho ng Revelation. Kaya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 14, sabi rito, ulitin ko if the work that anyone has built on the foundation, which is our Lord Jesus, survives, he will receive a reward. If any work is burned up, nasunog, he will suffer loss, though he himself will be saved. Ligtas, kahit wala kang pala, at least langit ka. But only as through fire. Baka mamaya maliitin natin yun. Ay, okay lang, pastor. Basta ako kahit wala akong gantimpala, basta napupunta lang ako sa langit, okay. No, that is not our motive. Remember, God sees our heart. Huwag natin mamaliitin ang palatuntunan ng Diyos. Kaya inawit nga natin, Lord, linisin mo ang puso ko upang ako'y magamit mo. O, kita ho ninyo. Gusto natin gamitin tayo ng Panginoon. Kasi yun po yung ating karangalan. Pag ginamit tayo ng Panginoon, napakasarap. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:6, I planted, Apollos watered. Ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Di ba? May nagtatanim, may nagdidilig. Kaya Pablo naman, siya nagtatag ng pundasyon, tayo ang nagtatayo. So, partner po ito. Ito naman iba. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. But God gave the increase. So, ang kapurihan, wala po sa nagtanim at nagdilig. Ang kapurihan ay sa nagpapalago. Sino ba nagpapalago? Ang Diyos. But God gave the increase. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now, he who plants and he who waters are one. Iisa tayo. And each one will receive his own reward according to his own labor. 1 Corinthians 3:6-8. Kaya dito, kahit anong gawin natin, ang Diyos ang nagpapalago. Kahit masipag ka, minsan masipag yung tao, hindi rin umayaman kasi hindi naman nakabatay sa sipag ang paglago ng tao. Sabi ng Biblia, pag masipag ka, ang Diyos ang magpapalago sa iyo. Hindi dahil sa masipag ka. Kaya minsan may mga, pastor, lahat naman ginawa ko, naging masipag ako. Pero bakit lugi pa rin namin negosyo? Kasi akala mo, porque masipag ka, uunlad ka. Hindi mo binabasa ang Biblia. Si Lord ang nagpapalago ng negosyo, hindi yung sipag mo. Gagamitin ka lang ng Panginoon. Kasi pag ikaw ang nagpalago niyan, kukunin mo ang karangalan na dapat sana hindi kaya ako yumaman, masipag ako Kaya ako mayaman, matyaga ako Kinukuha natin yung karangalan na para sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Kaya minsan, hindi nadadaan sa sipag. Masipag ka, pero tandaan mo, kahit anong sipag mo, ang Diyos lang ang pwedeng magpaunlad ng iyong negosyo. Akala ng tao, pag masipag ka, okay ka. Hindi. Kaya nga motibo Kaya, Lord, magpapakasipag ako para sa inyong kaluwalhatian. Para alam ko, pag umunlad ako, ikaw ang dahilan. Hindi dahil sa masipag ako. See? Parang yung sa Revelation. Lord, kayo lamang ang karapat dapat parangalan. Dahil kayo ang tunay naming buhay. Kaya maraming tao akala nila, kaya sila maunlad, masipag sila. Matyaga Alas 5 pala ng madaling araw, gising na yung tatrabaho nila. Maganda ko yun. Pero huwag mong kunin ang karangalan na para sa Diyos. Kaya ka pinanguunlad ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Natutuwa sa iyo si Lord na ikaw ay masipag. Pero huwag mong aakuin ang kasipagan mo ang dahilan kaya ka umunlad. Yan, dadaan ka rin sa apoy. Mayaman, yumaman, namatay, na-rapture, dadaan to be my judgment. So, anak, ang ganda ng ginawa mo. Ang problema sa iyo, anak, kinukuha mo ang karangalan para sa akin.
Kala mo kaya kayo yumaman dahil matyaga ka at masipag. Hindi mo alam ako ang nagpapalago sa iyo. Sunog. Yung ginawa niya, mali ang motibo. Kaya tiniyak na ni Pablo, tiyakin nyo, ang lahat ng gagawin nyo ay nakapatong sa ibabaw ng bato. Ang batong ito ay si Kristo. Kahit anong dumaan sa buhay nyo, hindi kayo maano. Hindi dahil sa masipag ka o matyaga ka, kundi dahil si Kristo ang nagpapalago. Si Kristo ang nag-iingat. Lahat naman tayo dumadaan sa bagyo ng buhay. Pero kundi dahil sa Panginoon, matagal na tayong patay. Bagsak. Kaya hanggang ngayon tinuturoan pa ni Lord ng kanyang mga anak. Remember, kahit anong gawin natin, it is always God who causes it to grow. Sa negosyo man, sa church man, sa trabaho man. Maging sa church na ito. Kaya po ito nabuo, hindi dahil sa tibay at tiyagawan na nagsumusuporta ang mga kapat. God loves you so much kung sumusuporta kayo sa church nito. Pero higit sa lahat, kaya tayo naririto dahil kay Kristo Jesus. Siya po ang nagtutustos sa ating pangangailangan. Yung mga binibigay niyong tithes and offering, alam ng Diyos mga sacrifice ho yun. Tinatanggap ni Lord. At may reward po ang bawat isa kung ang motibo natin ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. All we can do is plant. Tanim ka lang ng talim, dilig na dilig. Tanim. Pag sinabing plant, tanim, nagtatanim tayo ng kabutihan. Tatanim tayo ng kawanggawa, tatanim tayo ng pag-ibig, tanim ka lang ng tanim. Diligin mo lang ng diligin. Pero, lalago yan hindi dahil sa ating pagtatanim at pagdidilig ng pag-ibig. Lalago yan dahil si Lord ang magpapalago. The growth and success belongs to God. Kasi sarap yun. Dino mo, no? Yung lahat ng ginawa natin tama, hindi natin kukunin yung karangalan. Babalik natin sa Diyos. Lord, salamat, binibigyan niyo akong lakas para makapagtrabaho ng mabuti. Kaya para sa iyo ang karangalan. Yung ibang tao, kinukuha yung karangalan. Hindi, kaya ako mayaman. Magaling ako maging trabaho eh. Masipag ako eh. Christian ka. Pagdating sa may judgment, sunog ka rin. Wala kang reward. Dahil inako mo ang para sa kay Kristo, inako mo sa iyo. Anong uri ng mabuting bagay ang iyong ginawa? Masipag ka nga. Madaling araw pa lang gising ka na, nagtatrabaho ka na, hating gabi ka na matulog. At lumago ka dahil sa biyaya ng Diyos. Pero akala mo, lumamang ka at lumago ka, akala mo dahil sa iyong hirap. Pagdating sa bima judgment, wala ka ng reward. Kaya do not forget to give to God all the glory. Pare, ba't ang ganda ng buhay mo? Pinaunlad ka ng Diyos. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Hindi sa akin. Kaya pagdating ng bima judgment, may reward ka. Di ba? The result depends on God. Therefore, lagi natin sinasabi, to God be the glory. Para sa Diyos ang kaluwalhatian. Pag pinuri ka, ang ganda ng trabaho mo, ang laki ng sweldo mo, to God be the glory. Ang ganda ng bahay mo, ang ganda ng kotse mo, to God be the glory. Hindi natin pwede ako. Alam mo naman ako, brother. Yan. Negosyante ako eh. Pero mali po yun. Dapat ibabalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Friends, yung po ang ibig sabihin ng Revelation, yung binasa ko sa inyo eh. Pagdating sa trono ng langit, yung the 24 elders, that is the same. Kinakatawan na nila tayo, ang church. Lahat ng gantimpalang ibinigay sa kanila ng Diyos, hinubad nila at inialay sa paanan ng Panginoong Hesus. Thou art worthy. Minsan kinakataan, Thou art worthy, Thou art worthy, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. Ang ganda. So wala tayong kukunin. Salamat sa Diyos sa ating mga kabutihan, pero ang Diyos ang nagpapalago. Yun ang dinidiin po ni Pablo rito. As a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Sabi ho doon, di ba? Yung binasa ko sa inyo kanina, ba yun? 1 Corinthians 3, 6. For no other foundation can anyone lay than that which is laid already, which is Jesus Christ.
Paano ho yung batong yun? Yung batong yun na tinuturo ng Biblia, ito po yung batong palatuntunan ng Diyos ang ating ginagamit sa pagtatayo ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating negosyo. Paano ba tinatayo ang iyong pamilya? Paano mo tinatayo ang iyong negosyo? Ang iyong bahay? Sa ibabaw ng bato o sa ibabaw ng buhanginan? Matthew chapter 7, babasahin ko na lang sa inyo para mas madali. Verse 24. A very simple teaching but very good. Verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, sabi ng Panginoon, ay maihalin tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon. Ang pundasyon ay sa ibabaw ng bato. Yan. Nakinig, pinamuhay. O di, kay Kristo. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa ibabaw ng bato. Yung batong yun, ulitin ko, si Kristo ho yun. Yung palatuntunan ni Kristo, yung pinamumuhay ng mga tao sa pamilyang yun. Walang nagmumura, walang nagsasamahan ng loob, walang nagtataksil, walang naglolokohan, nagmamahalan ng mag-asawa, walang nagtataksil. Lahat mahal ng Diyos. Yun ang prinsipyo ng Panginoon. Yun na, Matthew, di ba? Seek ye first the rule of God. Kaya pag ganun ang palatuntunan natin sa buhay, nangako ang Panginoon, kahit dumaan kayo sa bagyo, hindi kayo mahano. Bakit, Panginoon? Dahil nakatayo kayo sa ibabaw ng bato. Ang batong yun ay si Kristo. Nakatayo kayo sa akin, hindi kayo mahano. Pero pag ang pamilya, may kanya-kanyang sariling palatuntunan, sige, gawin mong gusto mo, pwede ka magmura, pwede ka manloko, lahat, pwede ka magbisyo. Nakatayo ka sa ibabaw ng buhangin. Babagyuhin ka rin. Tuloy na nga natin para. Verse 26. Ang bawat nakinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya importante. Kaya binibigay sa atin ni Lord yung Bible. Anak, ganito ka mamuhay. Anak, ganito tratuhin mo ang asawa mo ng tama. Anak, mahalin mo asawa mo. Anak, yung magulang mo, igalang mo. Magulang pang asiwaan mo mga anak mo sa ibabaw ng bato yun. Pag hindi ho ito ginawa ng magulang, kaya sabi ko sa inyo, kapag ang pamilya bumagsak dahil nagkamali ang magulang. Pero Matthew. Di ba? Friends, nasasabi, kasi I belong to a broken family. Alam ko yan, yung mga magulang ko, pinabayaan kami. Nagkawatak-watak kami. Hindi kami naalaga. Wala eh. Kaya lang, masisisi mo ba sila? Eh, hindi pa naman sila Christian noon. Kaya mga magulang ngayon, dapat ingat ka. Pangasiwaan mo pamilya mo, pakainin mo mga anak mo, pag-aralin mo sila, ilapit mo sila sa Diyos. Hindi pwede yung, kasi sa Bulacan eh. Karamihan mga bata, hindi ko nag-aaral. Ba't hindi ko nag-aaral? Ayaw nilang mag-aaral, di wag. Sabi ko, hindi ganun ang magulang. Ang magulang, hindi nasusunod yung bata. Anak, sa ayaw sa gusto mo mag-aaral ka. Ayaw mag-aaral, pinabayaan. Mananagot din sila sa Diyos. Kaya sa pamilya, ang magulang po, ang naggagabay sa mga anak. But number one, ilapit mo ang anak mo sa Diyos. Tapos pag-aralin mo, pakainin mo, lumaki ng tama. Para pag namatay ang magulang, yung anak, nakakonekta pa rin sa Diyos. Pagdating ng Bema Judgment, makikita ng Panginoon, tama anak ang pangangasiwa mo sa pamilya mo. Pinag-aral mo, higit sa lahat, anak, inilapit mo mga anak mo sa akin, kaya sila naging Christian. Pinangasiwaan mo sila ng tama, bibigyan kita ng gantimpala. Hindi ang ganda. Kaya ako, handa na ho akong marap sa Panginoon. Anytime, at handa na ho ako. Naantay ko na lang kunin ako ni Lord. Okay, yun ang priority ko. Pangalawa lamang yung rapture.
Kung mag-rapture, okay, sabay-sabay tayo. Eh, paano kung ako mauna sa inyo? Okay, mag-alala. Nasa langit naman ako eh. Makikita-kita na lang tayo sa Bema Judgment. Nasa langit ho tayo nun. Grabe. Now, if anyone builds on this foundation, sa English mo, babasahin ko lang sa inyo. Gold, silver, precious stone. Kasi binatay po ang uri sa pamagitan. Anong uri ng mabuting gawa? Meron kang ginto ba yan? Pilak, mamahaling bato, kahoy, dayami, damo. Each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. Friends, Hebrews 12:25, for our God is a consuming fire. Galing. Sa ating tao, ang dali lang ho nating madala. Ang bait ng taong yan eh. Kapag bigay, matulungin, etc. Okay, God bless you. Pero sa mata ng Diyos, dadaan po yan sa apoy. Bakit ka mabait? Yan. Yan ang tanong. Kasi Lord, mahal kita. Yan. Ginto yun. May reward ka na. Kaya yung iba, hindi pwedeng, bakit ka mabait? Eh kasi Lord, nahihiya ako sa kanila, hindi sila tulungan. Pag ang dahilan mo ng kabaitan tao, damo yun, dayami, nasusunog, wala kang reward. Kaya ka lang pala tumutulong kasi nahihiya ka sa tao. Di ba? Kaya ngayon, alam ko ho yan eh. Nung hindi pa ako Christian, sa simbahan ho namin, nagpapasa din ng mga bag na ganyan. Eh wala akong pera. Lahat ng tao nagbibigay ng pera. Kakahiya naman. Last year, bigay ako. Sige, ito na lang ang pera ko, bibigay ko na. Kasi nakakahiya, hindi magbigay. 20 pesos na nga lang to, binigay ko na lang. Nagbigay nga ako. Ang problema, ang motibo ko mali. Nahihiya lang ako sa tao. Hindi ako nahihiya kay Lord. Sabi ko, mali pala yun. Dapat pala pag bumibigay ka, for God loves a cheerful giver. Binibigay ko ito Lord sa iyo ng buong puso. Hindi dahil sa nakikita nila o hindi, kundi para sa iyo lang. Ginto ho yun. See? Ang tao kasi, minsan ang tao, mahihain po tayo. Ayaw na rin mapapaiya sa tao. Hindi ba ganun tayo? Di ba kapag may kasal, magkano bibigay mo? Eh, 300 lang pera ko. Uy, mahihiya ka naman, gawin mo naman 500. Nakakahiya sa tao. Sige na nga, ito naman. Kaya siya nagbigay ng 500, nahihiya sa tao. Tapos may patay, may abuloy din yan. Di ba? O magkano binigay mo sa patay? Wala akong pera eh. Mahihiya ka naman, magbigay ka. Nakakahiya, o sige na nga, bibigay ako. Yung bigay niyang tulong, hindi dahil sa Diyos, nahihiya siya sa tao. Nakakahiyang magbigay ng, may kinasal, may ninong, ang dami bigayan dito eh. Kasal, patay, binyag. Magkano binigay mo? Ito lang ang kaya ko eh. Taos naman sa puso. Kahit na taos sa puso, nakakaya. Uy, wala nang nagbibigay na 500 ngayon, 1,000 na bigay. Ganun ba yun? Dapat ba 1,000 bigay ko? Eh, ito lang ang kaya ko eh. Hindi, nakakahiya yan. Sige na nga, ito na. Kasi ito eh, bibili ko ng pagkain natin yung 500. Sige, wala tayong pagkain. At least hindi ka napahiya sa tao. O, pagdating na Bema Judgment, dadaan yan. Mali ang motibo mo. Kaya ka lang nagbigay dahil sa sasabihin ng tao. See, maliliit na bagay lang ho yan. Ang gusto ni Lord, sa Bible says, God loves a cheerful giver. Nagbigay ka ng buong puso. Taos sa puso ang pagbibigay ko na may pagmamahal. Hindi dahil nahihiya ako sa tao, kundi dahil kay Kristo. Pag ganun ang motibo mo, ginto ka, may reward ka. O, see? Hindi sayang lang ang pera mo. Sayang, sana hindi ko na binigay. Bali, wala rin pala yung tulong. Kaya, sa bigayan, wala ho sa palakihan. Even this church. Kung bigay ka naman na kay God bless you. Pero sana tama ang puso mo. Kasi sa ibang religion, nagbibigay sila para pumunta sa langit. Binabayaran na nilang kanilang kaligtasan. Pero sa Panginoon, hindi. Kaya sabi ng Panginoon, dito kay Pablo, sa verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Kristo Jesus. Tatapusin ko na po kasi may komunyon pa ho tayo.
Yun na gumagamit ng ginto, pilak o mamahaling bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, dayami o damo. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, bema judgment po yun. Sapagkat maahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa sa atin. Kung ano ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog. Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon pa man, maliligtas naman siya. Kaya lang nga, para lang siyang nagdaan sa apoy, para lang siyang nasunugan. Friends, I will conclude with this. Lahat ng gagawin natin ng kabutihan, si Kristo ang dahilan. Dapat lahat ng ating ginagawa ay bunsod ng pagsunod natin sa Panginoon. Yun ang ginto. Kung paminsan-minsan ka lang sumusunod sa Panginoon, yun ang pilak. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti ayon sa inyong kaparaanan, yun ang kahoy at damo. Nasusunog. Anong uri ang iyong mabubuting gawa? Quality. Gold. Nasusunog ba? That's why, the motive is due to love. Ang motibo po natin sa paggawa ng kabutihan ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. That is our sacrifice, which results in the reward of our Lord Jesus. Friends, how do we build our home? Paano natin tinatayo ang ating tahanan, ang ating negosyo, ang ating church? Is it with love? Is it with sacrifice? Yung pagbibigay ba ninyo sacrifice o hindi? Compassion? Naluluwalhati ba ang Diyos? It's up to you. But as for me, this is God's warning to us. Bema judgment is coming. Be ready and prepare. Haharap tayong lahat sa Panginoon. Let us please bow down in prayer. Mahal naming Ama, sa iyo nang gagaling lahat ng aming buhay at kabuhayan. Sa katunayan, batid niyo po, Ama, pawang biyaya ninyo at grasya ang aming kinabubuhay araw-araw. Kung wala kayo, Panginoon, wala rin saysay ang aming buhay. Salamat, Ama, sa pag-iibig niyo sa amin. Nang ibigay niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus na aming tinanggap, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ngayon nga po, may aming tinatamasa ang inyong biyaya at grasya at kabutihan ng dahil kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Huwag niyo po kaming pagsasawaan, tulungan, na sa tuwing kami nagagapi o nagigipit sa buhay, tanging kayo lamang, O Diyos, ang aming maaasahan. Patuloy kaming dumudulog at lumalapit sa inyo. Aabutin niyo ang mga anak ninyo ng inyong mayamang awa. Ama, na sa tuwing sila'y mananalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, diringgin niyo po ang kanilang pananalangin. Ibibigay niyo ang kanilang kahilingan sapagkat ikaw, O Diyos, ay Diyos na napakabutit, napakabait sa amin. Salamat sa biyaya ninyo. Dalangin ko, patuloy niyo po albutin ng inyong mayamang awa ang inyong mga anak, ang iglesyang ito. Pagagalingin niyo po ang kanilang sakit at karamdaman. Aayusin niyo po ang relasyon ng bawat mag-asawa, ng bawat tahanan para sa inyong kaluwalhatian. Patuloy niyo nilinisin ang aming mga puso, O Diyos. Patatawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging dalisay ang aming buhay sa pang-araw-araw, lalo na sa paggawa ng kabutihan para kay Kristo Jesus. Salamat po, hindi kami maaaring mabuhay kung hindi niyo kami pagpapalain at babasbasan. Sa buong linggo, samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Sa iyo kami nananalig. Pagpalain niyo ang bawat isa, Ama. Basbasan niyo silang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ama, gayon din, salamat sa tithes and offering na ibibigay po ng mga anak ninyo. Mga sakripisyo po namin ito, Panginoon. Nais lamang po namin makatulong sa gawaing ito upang makapagpatuloy sa paghahayag ng inyong kalooban. Nawa ang mga taong ito na magbibigay ay tao sa puso, Panginoon. Hindi sanhi ng kahihiyan sa tao, kundi sanhi ng pag-ibig sa inyo. Tanggapin niyo ang aming tithes and offering na iniaalay galing sa aming puso sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.